Hindi alam ni Marco na ito na ang pinakahihintay niya na araw. Ang araw na uuwi na ang mag-ina niya. Sabado ngayon at wala siyang pasok sa office. Nandito sila ng anak niya na si Dustin sa mansyon ng magulang niya. Nandito din ang kuya niya kasama ang asawa at 2 anak nito. Tuwing weekend sila nandito at nagsasama-sama. Nakaupo sila lahat ngayon sa sofa sa sala ng mansyon. Nakaharap sa malaking TV. Nanunood kasi ang mga bata kaya sinamahan nila ito. Ang kuya niya at ang ama niya ay nag-uusap tungkol sa negosyo. Ang mama naman niya ay nakikipag-usap sa asawa ng kapatid at nagtatawanan. Ilang sandali ay nagpaalam ang mga bata sa pupunta ng kitchen para kumuha ng pagkain. Sinamahan ang mga ito ng yaya. 3:00 na kasi ng hapon. Time for snacks na ng mga bata. Nagluto ang mayordoma sila sa mansyon ng mga paborito ng mga bata. Kaya excited ang mga ito at nagtungo sa kitchen. "Mom, di ba ngayon ang buwan na uuwi sila Eliana?" Tanong bigla ng kuya niya. "Yes, ngayon ng buwan," sagot ng ina nila. "Nag-message na ba si Eliana?" Tanong ulit ng kuya niya. Umiling naman ang ina nila bilang sagot. Nakinig lang siya sa pinag-uusapan ng mga ito. Excited siya dahil ngayon nga ang buwan na uuwi na ang mag-ina niya. Hindi nila alam kung anong araw ngayong buwan uuwi ang mga ito. Bigla na lang silang napatingin sa TV nang mag-flash news report. "Magandang hapon mga kababayan. Dumating na sa bansa ang isa sa tagapagmana ng mga Montenegro at ang CEO ng Montenegro Clothings. Si Miss Eliana Montenegro kasama ang rumored boyfriend nito si Vic Gomez na anak ng tanyag na businessman sa US. Kasama din nila ang kambal na anak ni Miss Eliana na si Harold and Emerald na isa sa main faces ng E@H Kids Apparel. Ayon sa aming nakalap na impormasyon ay dito na daw maninirahan ang mga ito. Magkakaroon daw ng malaking pagtitipon dahil sa pagbubukas ng Montenegro Clothings Company. Dadaluhan ito ng mga bigating mga negosyante. Alamin natin ang mga magaganap sa susunod na araw." Nakakatitig lang si Marcos sa TV habang pinagmamasdan ng maigi ang mukha ni Eliana at ng mga anak niya. Kita niya na ibang-iba na ito sa dating Eliana na nakasama nila. Kung maganda na ito noon ay mas lalong naging maganda ito. Pati hubog ng katawan nito ay hindi nagbago. Akalain mo na may anak na ito. Napansin din ni Marco ang mukha ng mga anak niya. Si Harold ay carbon copy niya habang si Emerald naman ay nagmana kay Eliana. Dumilim ang mukha niya nang makita ang lalaking kasama ng mga ito. Nakaalalay ito sa kay Eliana sa paglalakad palabas ng airport habang cargo nito ang anak niyang babae ay nakapulupot naman sa bewang ni Eliana ang mga kamay nito. Si Harold ay hawak sa kamay ni Eliana. Nakasunod sa kanila ang mga yaya ng mga ito. Nakaabang sa kanila ang maraming bodyguard na nagkalat sa harap ng airport kung saan naghihintay ang sasakyan ng mga ito. "Dad, Mom, they are back. Nandito na ang mag-ina ko," saad ni Marco na tumayo pa. Naluluhan na siya sa halong saya at pangungulila. "Yeah, bro. Nandito na mag-ina mo pero may kasama. Mukhang close na close ha. Mukhang huli ka na. Ayan kasi pinakawalan mo pa, ayan tuloy may nakahawak ng iba." Pambubus ka na saad ng Kuya Manolo niya. Finally at nakauwi na sila. "I will call Eliana later. I will invite her and the kids for a dinner tomorrow." Sana pumayag siya. "Gusto ko na din mamit ang mga apo ko," saad ng ina niya. "Yeah, I'm excited also to play with my apo," saad ng ama nila. "Shut up, kuya. They are mine. I will kill that bastard kapag nakita ko yan," saad ni Marco na galit na nababakas sa mukha niya. "Easy bro, baka kapag ginawa mo yan ay mas lalong hindi mo na mababawi ang mag-ina mo. Hindi mo ba nakita mukhang close na close ang mga bata doon sa so-called boyfriend ni Eliana? Pag-isipan mo ng mabuti ang gagawin mo. Huwag mong daanan sa init ng ulo mo," saad ng kuya niya. "Yeah right. I will not do stupid things this time," saad naman niya. "Yes, son. Be a man. Huwag kang magpapadala sa init ng ulo mo. Tandaan mo may kasalanan ka pa sa kanila at hindi ka pa nakakabawi. Ayusin mo sarili mo," saad ng ama. "Oo nga, bro. Magpagwapo ka. Mukha ka ng matanda. Baka hindi ka balikan ni Eliana at ng mga bata dahil sa itsura mo. Tignan mo ang layo ng itsura mo sa kasama nila Eliana. Para na ng lolo tignan," saad ng kapatid habang tinatawanan siya.
Shut up kuya, I'm not that old. Mas matanda ka sakin, saad naman niya. Naisipan niyang magpaayos ng buhok bukas. Aayusin niya sarili niya baka pumayag si Eliana sa invitation ng ina niya na mag-dinner bukas dito sa mansyon nila. Si Eliana pala ang may-ari ng Montenegro Clothings. Son, di ba iyan yung pinaghahandaan mo na proposal noong nakaraan pang mga linggo? At model pala yung mga apo ko sa kids apparel nila. I'm so proud of Eliana dahil napalaki niya ng mga bata ng maayos at natupad na ang pangarap niyang maging isang successful businesswoman, mahabang saad ng ina nila. Yeah, mom. Ngayon ko lang din napagtanto na sa kanya pala ang kumpanya na iyon, saad niya sa ina. Mukhang mahihirapan ka sa pagkuha ng projects this time, brother. Simulan mo nang magtayo ng kandila sa simbahan. Suntok sa buwan yan gagawin mo, saad ng kuya niya. Tinuwanan naman siya nito. Gagawin ko ang lahat kahit pahirapan ako ni Eliana. Deserve ko naman ang pahirapan niya dahil alam ko na may kasalanan ako sa kanila ng mga bata. Kaya kahit anong ipagawa niya ay gagawin ko, saad niya naman sa kapatid. He will do everything just to win his family hearts back. Nang makalapag na ang eroplano na sinasakyan nila Eliana ay agad-agad na silang bumababa. Pagkababa nila ay sinalubong sila ng mga tauhan at iginiya na palabas ng airport kung saan naghihintay ang mga sasakyan nila. Nandoon din ang ibang mga bodyguard na bantay nila. Habang naglalakad sila palabas ay nagsalita ang anak niya. Papi, Carrie po, saad ni Emerald kay Vic. Si Vic kasi ang nag-akay kay Emerald habang nasa kay Eliana naman si Harold. Okay, princess, saad ni Vic at binuhat na si Emerald. Hawak naman ni Eliana si Harold sa kaliwang kamay. Nasa kanan niya si Vic habang buhat si Emerald. Nakasunod naman ang mga yaya ng kambal sa kanila kasama yung secretary niya na si Teresa. Habang palabas ng airport ay iginiya si Vic at yumapos sa bewang niya ang kamay nito. May mga media na nakatutok sa kanila ang mga kamera. Madaming gustong makapanayam sila pero hinarang ito ng mga bodyguard nila. Lumapit ang ibang bodyguard at iginiya sila sa nag-aatay na kotse. Agad silang pumasok doon. Pagkapasok nila ay agad na itong yumandar at umusad na paalis. Mom Shibay, nakakaloka talaga. Ang daming press people ang nakaabang sa atin. Na-stress light ang beauty ko, saad ni Vic habang nakataas ang isang kilay nito. Tinuwanan naman niya si Vic. Hahaha, di ka na nasanay. Akala ko ba sasanduan tayo ni Beatrice? Saad naman niya rito. Hay naku, yung luko-luko na yon ang sabi niya sa bahay mo daw sila maghihintay sa atin, saad naman ni Vic. Okay, siguro pagod yun sa hospital. Hayaan muna, saad naman niya. Excited na akong makita yung isa ko pang inaanak, masayang saad ni Vic. Oo nga, nami-miss ko na din sila, saad naman niya. Mom, it's so nice in here, saad naman ng anak niya babae. Yeah, but the traffic is up, saad naman ni Harold na naiinip na. It's okay babies, masasanay din kayo, malapit na naman tayo sa house. Your tita Pretty is waiting together with Venom and your tito Pogi, saad naman ni Eliana. Really mom? Yehey, saad naman ni Emerald sabay tili nito. Princess, don't scream, masisira eardrums ko sayo, saway naman ni Harold sa kapatid. Oops. Sorry po kuya, saad nito at niyakap ang kuya niya. Ang sweet naman ng mga babies ko, saad naman ni Eliana sa mga anak. Ilang minuto ang lumipas ay dumating na sila sa mansyon. Pagkaparada ng sasakyan ay agad silang sinalubong ng mga kasambahay. Naghihintay na daw sila Beatrice sa loob ng bahay kaya ayon ang kambal nagtatakbo papasok ng bahay. Pagkapasok nila ay may sinalubong sila nila Beatrice. Welcome home. Saad nito sabay yakap sa kanya. It's nice to finally back. Namiss kita sis, saad naman niya at yamakap. Ako hindi mo namiss box. Saad naman ni Vic. Syempre ikaw din, saad ni Beatrice at niyakap din si Vic. Tara na ipaghanda ko na kayo ng makakain. Nandoon na sila sa dinang, saad ni Beatrice. Sige, excited na ako. Mag-vacation tayo mga bakla. Beach tayo, saad ni Vic. Sumang-ayon naman sila sa suggestion nito, para makapagpahinga na rin muna kahit saglit. Masaya silang nagsasalo sa hapagkainan. Pagkatapos nilang kumain ay nagpunta sila sa garden.
Ang mga bata naman ay umakyat na sa itaas at naglaro sa playroom nito na ipinahanda na si Eliana bago pa sila pumunta dito. Nakaupo sila sa paarap sa bilugang mesa. Siya, si Beatrice, si Vic at ang Kuya Lucas niya. Ellie, ngayon na nandito na kayo. Ano ang gagawin mo? Ipakikilala mo ba ang mga bata kay Marco? Maya-maya ay tanong ni Beatrice. Honestly, hindi ko pa alam. Ayaw ko lang masaktan ang mga anak ko kapag nakita nila na mag-iba ng pamilya ang ama nila, saad naman niya. Hindi mo maiiwasan na magkita silang mag-ama. Maliit lang mundo na ginagalawan nyo ngayon, saad naman ng Kuya Lucas niya. Ipapakilala ko naman sila sa mga lola at lolo nila. Iyon muna sa ngayon pero sa ama nila ay pag-iisipan ko pa, saad naman niya. It's okay bae. Kung ano ang desisyon mo ay susuportahan ka namin, saad ni Vic. Tumanggo naman sila rito at sumangayon. Hindi alam ni Beatrice at Lucas kung sasabihin ba nila kay Eliana na divorce na si Natasha at Marco. At matagal na ang mga itong hiwalay. Siguro hayaan na lang muna nila ang tadhana ang maglapit sa dalawa. Malalaman naman ni Eliana di kalaunan. So, Ellie, ready na ang party na gaganapin para sa launching ng company mo. Naiayos ko na ang lahat para sa susunod na linggo. Wala ka nang aalalahanan dahil inutos na iyon sa akin ni Pinsan, saad ng Kuya Lucas niya. Thank you talaga Kuya Lucas, pasasalamat niya rito. You're welcome, Sam. Alam mo naman nandito kami lahat at handang tumulong sa iyo, saad naman nito. Oo nga, sis, yung mga susuotan na lang natin ang aasikasuhin natin, saad ni Beatrice. Perfect. Gusto ko lahat tayo maganda sa event na yon, saad na ni Vic. Madami pa silang napagkwentuhan hanggang sa nagpaalam na sila Beatrice na uuwi na sila. Sis, mauna na kami. Alam mo naman duty ako sa hospital bukas. May operation ako bukas kaya need na naming umuwi at pagpahinga, saad ni Beatrice. It's okay. Late na naman tayong magkikita. Good luck sa operation mo, saad niya rito at niyakap. Nang makaalis na ang mga ito ay umakyat na siya sa silid niya. Si Vic naman ay umalis muna at may kikitain daw na kaibigan. Ang kambal naman ay nakatulog sa kanilang silid marahil sa pagod sa biyahe. Pagkapasok niya sa kwarto ay tumungo siya sa banyo at nag-half bath. Pagkatapos niya ay inayos muna niya ang sarili at nagbihis na. Pagkatapos niyang magbihis ay humiga na siya sa kama at ilang sandali ay nakatulog siya. Nagising siya na may parang humahalik sa pisngi niya at may maliliit na boses ang nagtatalo. Pinakinggan niya muna ang mga ito. Alam niya ang kambal ang gumising sa kanya. Ang makulat na si Emerald ang panay halik sa pisngi niya at ginigising siya. Princess, mommy is tired. Don't wake her up muna. Just give her time to rest, saad naman ni Harold. Kuya, it's time for dinner. Papi is waiting in the dinang, saad naman ni Emerald. Unti-unti niyang minulat ang mga mata niya at bumangon na. Baka mag-away na naman ang mga ito lalo na itong anak niyang babae ay ayaw magpatalo sa kapatid. Babies, good evening. Saad niya sa mga ito at huminto ito sa pagsasagutan. Mommy, you're awake na. Let's go na mommy. I'm so hungry na, saad ni Emerald sabay nguso nito. Pinigil naman niya ang pisngi nito. Okay, mauna na kayo ni Kuya Harold mo sa baba. Mommy will go to the bathroom first. Okay, saad naman niya rito. Okay, Mom, saad ni Harold. Lumabas na ang kambal sa kwarto. Agad naman siya pumasok sa banyo at ginawa ang ritual niya. Pagkatapos niya ay lumabas na siya sa banyo at tinungo ang mini table niya kung saan nakalapag ang phone niya. Binasa niya ang mga message na natanggap niya. May isang message galing sa ina ni Marco. Binuksan niya ang message at binasa. Gusto nitong pumunta sila sa mansion ng mga ito para mag-dinner. Pinag-isipan muna niya sandali at nagtipa ng reply. Sige po, pupunta po kami dyan ng mga bata, saad naman niya at pinadala ang mensahe. Siguro panahon na para harapin niya ang mga ito. Panahon na siguro upang ipakilala niya ang mga anak niya sa mga magulang ni Marco. Kung naroon man sina Marco ay wala na siya pakialam sa mga ito. Dahil ang mga magulang lang ang pupuntahan niya at hindi ang mga ito. Maya-maya ay lumabas na siya ng kwarto at pumanhik na pababa. Tinungo niya ang dinner area at nandoon na sila Vic at ang kambal. Naghihintay ito sa kanya. Yehey, mommy is here na. We can eat na po. I'm super hungry na,
Saad naman ni Emerald. Okay, sorry baby, natagalan si mommy. Pray muna bago tayo kumain. Pagkatapos magdasal ay agad na sila kumain. Kids, we're going to your lolo and lola's house tomorrow. Doon tayo magdi-dinner. Is it okay with you? Saad niya sa mga bata. Yehey, finally makikilala ko na sila lola and lolo, masayang saad ni Emerald. Tinignan naman niya ang anak niyang lalaki na walang emosyon na mababakas sa mukha nito sa sinabi niya. Alam niya na galit ito sa ama ng mga ito. Sure, mom. It's fine with me. Kung saan masaya si Emerald ay masaya na din po ako, saad nito sa kanya. Ngumiti naman siya sa mga anak niya. She mouthed to Harold. It's gonna be okay, saad niya. Ngumiti naman ng tipid ito sa kanya. Alam kasi niya na galit ito sa ama ng mga ito. Napag-usapan na nila iyon ng anak. Ipinaliwanag na niya rito ang mga nangyari pero nanatiling galit pa rin ito sa ama ng mga ito. Naiintihan niya naman ang anak niya. Alam niyang nasaktan din ito sa mga nalaman. Pagkatapos nilang kumain ay nauna nang umakyat ang Campbell sa kwarto ng mga ito. Sila na lang ni Vic ang nasa dinang. Sure ka na ba na ipapakilala mo na ang mga Junakis mo sa kanila? Paano kung nandoon ang tatay ng mga anak mo? Tanong ni Vic sa kanya. I'm sure, ipapakilala ko na sa kanila ang mga bata ng personal. Alam ko naman na gusto nilang makita at makilala ng personal ang mga bata. Hindi ko naman ipagkakait sa kanila na makilala ang mga anak ko. Ano naman kung nandoon ang ama nila? Wala na naman akong pakialam sa kanya, habang saad ni Eliana kay Vic. Sige, kung yan ang pasya mo. I will support you pero ihahatid ko kayo ng mga doon. Okay, saad nito sa kanya. Okay, thank you bakla, saad niya rito. You're welcome bae, saad nito at niyakap siya. Pagkatapos ay kanya-kanya na silang pumanhik sa kanilang mga silid. Bago siya pumasok sa silid niya ay tinungo muna niya ang silid ng kambal. Pagkapasok niya ay tulog na ang mga ito. Lumapit siya kay Emerald at hinalikan ito sa pisngi. Inayos naman niya ang kumot nito. Sunod naman siyang lumapit kay Harold at nagising ito. Bumagon ito at umupo ng kama. Tinabihan niya ito. Oh, bakit nagising ka? Hindi ka ba makatulog? Tanong niya rito. Mom, I'm worried lang kasi baka nandoon siya bukas, saad nito. Alam niya na ang ama nito ang tinutukoy. Baby, huwag ka nang mag-aalala dahil hindi na masasaktan si mommy ng kung sino man. And I will protect you both. Okay, you know I love you both so much, saad niya sa anak at niyakap ito. I know, Mom. I will always be here for you and Emerald. No one will hurt you, saad naman nito. Pinatulog niya muna ang anak matapos silang mag-usap. Nang makatulog na so Harold ay dahan-dahan na siyang lumabas ng silid ng mga ito. Iisa lang ang silid ng mga ito dahil ayaw ni Emerald na walang kasama sa kwarto. Nasanay itong laging kasama ang kuya nito. Hiwalay naman ito ng kama. Pagkapasok niya sa silid niya ang bumantong hininga siya. Sana maging maayos ang pagkikita nila bukas. Panahon na para ipapakilala niya ang mga bata sa pamilya ni Marco. Matalagal na kasing panahon at naka-move on na siya sa nakaraan. Lumakad na siya patungo ng kama niya at humiga na doon. Ilang sandali ay nakatulog na siya. Maagang nagising si Eliana dahil hindi siya nakatulog ng maayos kagabi sa kakaisip ng mangyayari mamaya sa dinner doon sa mansyon ng magulang ni Marco. Hiling niya sana na wala doon ang binata baka kung ano ang mangyari kapag nagkaharap sila at ng asawa nito. Naghanda siya ng agahan para sa mga anak niya. Hindi na siya nagpatulong sa mga kasambahay dahil sanay na siya na maghanda ng mamakain ng mga anak niya. Namiss niya din ang mga itong paglutuan. Kaya ngayon ay babawi siya sa mga bata dahil sa susunod na araw ay papasok na siya sa company at magiging abala siya sa gaganapin na party. Maya-maya ay bumaba na ang mga bata kasama nito si Vic. Pasan nito si Emerald sa likod nito habang tawa ng tawa ang anak niya. Si Harold naman ay nauna sa paglalakad ng mga ito. Pagkapasok sa dinner area ay sinalubong niya ang mga ito. Good morning bakla, good morning babies, saad niya sa mga ito. Lumapit sa kanya si Harold. Yumuko naman siya at humulik ito sa pisngi niya. Good morning, Mom, saad nito. Nilapitan naman niya si Emerald at Vic. Tinulungan niya ang anak na bumaba sa likod nito. Good morning Mommy, saad nito sabay halik sa kanya. Good morning Bae.
Aga mo yata nagising. Excited ka ba makita si Fafa mo? Saad nito na may mapanukso na tingin. Huwag ka nga maingay dyan bakla. Hindi ako excited no, saad niya rito. Okay, sinabi mo eh. Mukhang masarap niluto ng mommy niyo kids. Let's eat na, saad ni Vic. Nag-uusap-usap sila habang kumakain. Pansin niya na tahimik lang si Harold. Well, tahimik naman ito compare sa kapatid nito na madaldal pero iba ang aura nito ngayon. Nag-movie marathon lang sila ng mga bata dahil ayaw ng mga itong lumabas. Baka daw mapagod sila at mag-dinner pa sila sa mansyon ng magulang ni Marco. Yung lang ang ginawa nila buong maghapon. Hanggang sa sumapit ang hapon. Alas 5 na ng hapon at nagpadala ng mensahe ang mama ni Marco na 7 in the evening ang dinner nila. Sinabihan na niya ang mga bata na mag-ayos na para hindi sila mabitin sa traffic papunta sa mansyon ng mga magulang ni Marco. Sa kadilang banda naman ay maagang pumasok si Marco sa company niya. Tinapos na niya lahat ng mga dapat tapusin dahil excited na kinakabahan siya na makita ang mag-ina niya. Dumating ang hapon at alas 5 na siya natapos sa mga gawain niya. Agad na siyang umalis ng company at umuwi na sa bahay niya. Nandoon na din ang anak niya dahil pinasundo niya ito sa yaya nito kanina. Pagka-uwi niya ng bahay ay sinalubong siya ng anak niya. Dad, you're home? Saad nito sabay yakap sa kanya. Yes, son. Magbihis ka na at pupunta tayo sa bahay ng lola and lolo mo. Doon tayo magdi-dinner. Makakasama na natin sila, son, saad niya sa anak. Yes, dad. Dad, pwede po ba di ako sumama? Baka if they will see me they will get mad at me because you know, saad ni Dustin sa ama pero pinutol ni Marco ang iba pang sasabihin ng anak. Son, huwag mo isipin na ikaw ang may kasalan. Si daddy ang may nagawang kasalan sa kanila hindi ikaw. They will not be mad at you. Mabait si Tita Eliana mo. I'm sure she will like you kapag nakilala ka niya, saad niya sa anak. Okay, dad, sana they will forgive you para complete family na tayo. Para din di ka na sad, saad naman nito sa kanya. Gagawin ni daddy lahat para mapatawad nila ako, son. So help daddy, okay. Be a good boy always, saad naman niya rito. Opo, dad. I will pray na sana they will forgive you na, saad naman ng anak niya. Niyakap naman niya ito, at sinabihan na magbihis na sila para makaalis na sila. Sa mansyon ng mga magulang ni Marco ay abala ang lahat sa pag-aayos. Busy sila sa paghahanda ng dinner. Sinigurado ng ginang na magugustuhan nila Eliana ang mga inihanda nila na mga pagkain. Tinanong niya si Eliana kanina kung ano ang mga paborito ng kambal. Kaya ayon ang mga inihanda nila sa hapag. Saktong 6:30 nang matapos sila sa paghahanda. Gumayak na sila para makapagbihis. Nandito na din di Manolo kasama ang asawa at mga anak nito. Ilang sandali ay naghintay na sila sa sala sa pagdating nila Eliana. Manolo, pupunta ba dito ang kapatid mo? Tanong ng ama nila. Yes, dad. Papunta na daw sila, saad naman ni Manolo sa ama. Ellie is on the way na din, saad naman ng ginang. Good. Sana maging maayos ang pagtitipon natin, saad ng Ginoo. Ilang sandali ay dumating na si Marco kasama si Dustin. Mom, Dad, saad ni Marco nang makapasok ng bahay. Oh bro, mabuti naman at nandito ka na. Excited ka makita sila, saad naman ni Manolo sa kapatid. Yeah, medyo kinakabahan ako. Parating na ba sila, saad naman niya. Yes, malapit na daw sila, saad ng ginang. Ilang minuto ang lumipas ay nakarating na sila Eliana sa labas ng mansyon ng mga magulang ni Marco. Wala pa din itong pinagbago kung ano ang itsura nito noon ay ganoon pa din. Namiss niya ang bahay na ito. Matagal din siyang tumira dito. We're here, saad ni Vic. Mommy, the house is so big din like ours, saad ni Emerald. Yes, baby, mommy lived here before, saad naman niya sa anak. Really, mommy? Saad nito sa kanya habang namimulog ang mga mata. Let's go. Baba na tayo, saad naman niya. Sige, ihahatid ko kayo sa loob, saad ni Vic at tinanguan naman niya. Inilalayan siya ni Vic pababa ng sasakyan at pagkatapos ay pinagbuksan naman nito ang kambal. Nang makababa na ang kambal ay pumasok sa sila ng bahay. Pagkapasok nila ay nandoon pala sa sala ng mansyon naghihintay ang mga ito sa pagdating nila.
Hawak niya si Harold sa kanan siyang kamay at nasa kaliwa naman niya si Vic na hawak si Emerald sa kanan nitong kamay. Nang pumasok sina Emerald ay napatulala si Marco. Nakatingin lang siya sa mag-ina niya. Maya-maya ay medyo naluluha siya. Hindi siya tinapunan ng tingin ng mga ito. Para lang siyang hangin sa mga ito. Hiha, sa wakas at nandito na din kayo. Eto na ba ang mga apo namin? Saad ng ginang. Ito ang unang lumapit sa kanila. Yes po, tita, saad naman niya rito. Anong tita? Mama pa din itawag mo sa akin, saad nito. Mama, saad naman niya at nahihiya siya sa ginang lalo pa at nakatingin sa kanila si Marco. Pansin niya na sa kanila lang ito nakatitig. Hindi niya na lang pinansin. Babies, say hi to your lola and lolo, saad ni Eliana at binalingan ang mga anak. Unang nagsalita si Emerald. Hi po, lola and lolo, saad nito sabay mano. Hello, princess, nice to meet you, apo, saad naman ng ginang. Ang bait na bata, come to lolo, give me a hug, saad naman ng Ginoo. Yamakap naman ito sa Ginoo. Habang si Harold naman ay seryoso lang at parang wala pakialam sa nangyayari sa paligid nito. Oh, is this Harold? Sobrang gwapong bata, saad ng ginang at nilapitan si Harold. Son, say hi to your lola, saad ni Eliana sa anak. Tumingin muna ito sa kanya at sinunod ang sinabi niya. Hi po, tipid na saad nito. Oh, may pinagmanahan itong bata na ito. Ang tahimik at seryoso, saad ng ginang at niyakap ito. Harold, come to your lolo, saad ng Ginoo habang buhat nito si Emerald. Lumapit naman si Harold at nagmano din dito. Mana ka talaga kay lolo. Ang pogi mo din, saad ng Ginoo. Maya-maya ay nagsalita si Vic. Excuse lang po, mauna na po ako, hinatid ko po sila rito, alam nito. Iho, you can join us, anyaya ng ginang. Hindi na po, ma'am. Maraming salamat. May pupuntahan pa po kasi ako. Hinatid ko lang sila Ellie at ang mga bata dito, saad naman ni Vic. Sige, iho, maraming salamat, saad ng ginang. Bay, mauna na ako. Sasanduan ko kayo later. Tawagan ko ako if in case, alam mo na, saad nito Sam. Okay, ingat ka, saad naman ni Eliana at niyakap si Vic. Nang makalabas na ng bahay si Vic ay lumapit ang ginang kay Eliana. Hiha, buti naman at dito na kayo ng mga bata, saad nito. Opo, gusto ko po kasi na dito sila lumaki. Iba po kasi doon sa US, saad niya sa ginang. Lumapit naman sa kanya ang kuya Manolo niya. Little sis, welcome back, saad nito at niyakap siya. Namiss din kita kuya, saad naman niya. Habang si Marco naman ay hindi alam ang gagawin kung lalapit ba siya sa mag-ina niya o hindi. Lumapit naman si Harold sa ina niya. Kumapit ito sa kamay niya. Hey, little prince, I'm your Tito Manolo, saad ng kuya Manolo niya sa anak niya. Hello po, nice to meet you, saad ni Harold. Ginulo naman nito ang buhok ni Harold. Tito don't mess my hair, saad nito. Ayaw nito na ginulo ang buhok niya. Ops, sorry, may pinagmanahan talaga, saad ni Manolo at natatawa. Maya-maya ay nagsalita si Emerald at lumapit kay Eliana. Mommy, who is he? Saad nito sabay turo kay Marco. Bigla naman natahimik ang lahat sa tanong ng bata.